O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Sige na, like mo na yan. Sa isang tahimik na syudad ay busy ang mga tao sa normal na buhay. Nang biglang may dumating na kaiju na ampon ni Godzilla at sinira ang ilang mga gusali, kaya maraming nasaktan. Dahil dito ay agad na rumesponde ang Japan Defense Force gamit ang mga pandigmang chopper at pinaputukan ng halimaw. Mula sa chopper ay tumalon ang isang babae at ligtas na nakaabot sa lupa. At marami pang mga dumating na parang mga ninja na pinapaputukan ang kaiju na sinubukan pa silang kainin. Nang magkaroon ng pagkakataon ay binaril ng babaeng sundalo ang kaiju sa dibdib at nabutasan ito. Kaya tigok ang malaking lizard. Kalaunan pa ay masaya ang mga tao na pinupuri ang mga sundalo na pumatay sa halimaw. Ito naman ang ating bida na si Kafka Habino. Isa siyang asset ng mga tao sa mundong iyon dahil ang trabaho nila ay ang paglilinis ng mga bangkay ng mga namatay na halimaw. Pero hindi sila napapansin katulad ng mga Japan Defense Force. Kinakarne nila ang mga halimaw para linisin ang city at magandang tirhan ng mga tao. Nagkamali ang isa nilang kasama at aksidenteng pumutok ang isang laman loob na asido ang laman. Kaya nasaktan ang paa nito na agad tinulungan ng bida. Bigla siyang tinawag ng leader at sinabing dadalhin sa intestine section. Kaya tatakbo sana ang bida, pero hinila na siya para maglinis ng isaw na maraming laman na tae. Dahil dito ay nawalan ng gana ang bida na kumain kahit pag-uwi nito. At naamoy pa rin niya ang tae ng halimaw sa katawan. Nakita niya sa news ang sikat na JDF na pumatay sa kaiju. Ito si Mina Ashiro. Pinatay ng bida ang TV at napaisip kung bakit siya naging tagapaglinis ng dumi ng mga kaiju. Saka siya nagmaktol sa kama. Pagbalik niya sa trabaho ay pinakilala sa kanya si Ichikawa na isang estudyante na nais maging defense force. Dati din daw binalak maging defense force ng bida pero sumuko siya sa pangarap. At nang sasabihin niya ang dahilan kay Ichikawa kung bakit siya sumuko ay biglang sinabi ng bata na walang pwedeng gawing palusot para sumuko sa pangarap. Kalaunan ay sinabi ng boss na mapupunta sa intestine si Ichikawa kaya napangiti ang bida. Pero maging siya pala ay doon din dinala. Kaya sa inis ay pinaglalagari ng bida ang isaw na may tae. Nag-lunch break sila pero hindi makakain ang dalawa dahil sa amoy ng tae. Kaya binigyan na lang ni Kafka ng pantapal ng ilong ang junior para hindi daw maamoy ang mabaho. Ayaw sana ni Ichiko pero pinilit siya ng bida. Nagpatuloy sila sa trabaho at pagsapit ng dismissal ay nag-alisan na ang lahat na nagpaalam sa kanila. Nang sila na lang ay nagpasalamat si Ichikawa kay Kafka dahil sa pagtuturo nito sa kanya sa trabaho. Saka sinabi nitong napansin niya kanina na nalungkot ang bida nang sinabi nitong sumuko na siya sa pangarap na maging Japan Defense Force. At sinabi pang tumaas ang edad ng pwedeng makapasok sa Defense Force. Dahil dito ay nagpasalamat ang bida na sinabing mabait ang junior. Ngunit biglang isang malaking bunganga ang muntik kainin si Ichikawa. Pero agad siyang tinalon at niligtas ng bida. Pero patuloy sa pag-atake ang Yojo na iniwasan ulit ni Ichikawa. Nag-utos si Kafka na umalis na ang junior nito at magtawag ng Defense Force. Dahil hindi rin nila kayang patayin ang kalaban, kaya tumakbo ang bata. Saka nagpahabol si Kafka sa kamukha mo kapag hindi ka naliligo. Hinabol siya nito sa kalsada na parang malata. Saka nakakita ng pinto ang bida na agad niyang pinasok at nakatakas sa kamay ng halimaw. Saka dumiretso siya ng takbo at talon sa nabasag na bintana kung saan siya lumusot. Naalala ng bida noong bata pa siya kasama si Mina. Umiiyak ang babae dahil nasira ang tahanan nila at namatay ang pusa nito. At naiinis din ang bida, kaya pareho nilang nasabi na gusto nilang maging defense force para labanan ang mga kaiju. Saka nagkaroon ng challenge kung sino ang magiging best officer. Patuloy sa pagtakbo ang bida. Pero biglang sinira ng Yojo ang gusali at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Naabutan siya ng pangit at sinampal sa lupa, kaya nasaktan ng husto si Kafka. Nadali pa ang paa nito. Kakainin na sana siya ng Yojo nang biglang magregla dahil pinalo ito ni Ichikawa ng hawak na tubo. Sinabi ng bata na tumawag na siya ng tulong at hindi siya magiging defense force officer kung iiwan niya ang senior para mamatay. Muli sana silang sasampalin ng Yojo para patayin. Pero may dumating na tiger na kinagat ang kamay ng halimaw. Saka biglang napatamaan ng malakas na baril ang Yojo na naging sisig, tulad ng ulam mo kanina. Saka inutusan ng babae ang mga kasama na iligtas ang mga civilian. Kalaunan sa ospital ay naisip ni Kafka na malayo na ang narating ni Mina at napag-iwanan na siya. Tinawag siya ni Ichikawa na nagpasalamat at sinabing mabait na tao si Kafka. Saka sinabing bagay talaga nitong maging defense force officer. Kaya naging interesado ulit si Kafka. At sinabing susubukan niya ulit mag-apply ng pagiging defense force officer.
Ayos na sana ang motivation niya nang biglang makakita ng halimaw na lumilipad sa harap niya. Sinabi ng halimaw na nahanap ang target, saka mabilis na pumasok ang insekto sa bunganga ni Kafka. Kaya napaigtad siya sa kama na napansin ni Ichikawa. Nang hinawi ng bata ang kurtina ay nakita niya ang itsura ni Kafka na naging halimaw. Kaya nagulat silang dalawa na napasigaw. Pero sinabi ni Kafka na siya ito. Tapos may dumaan pang pilay na nakakita sa kanya, na agad naglabas ng cellphone. Kaya naisip nilang papatayin siya ng defense force kaya sila napasigaw sa takot. Ipinakita noong bata pa sina Mina at Kafka na tinuturuan ng lalaki ang babae kung paano labanan ang mga halimaw. Natatakot ang babae kaya sinabi ng bida na siya ang bahala sa babae. Naalala pala ito ni Mina na napasabing sinungaling ang bida. Biglang may tumawag na may nakita silang halimaw sa isang ospital kaya sinabi ng babae na sila ang bahala dito. Agad naghanda ang grupo ng mga kaiju fighters sa pangunguna ni Mina. At mabilis din silang sumakay ng chopper. Samantala sa ospital ay halos mamatay sa takot ang matanda na nakakita sa bida. Tapos sinubukang ngumiti ni Kafka para maging peaceful, pero mukha siyang kakain, kaya mas natakot ang kawawang matanda. Nahawakan ni Kafka ang pader na biglang nag-collapse dahil sa lakas niya na hindi niya alam. At mas lalo silang nagpanik. Kaya naglabasan ang mas maraming mga pasyente na nakakita sa kanya. Kaya sinabi ni Ichikawa na tumakbo na sila. Ngunit nang buksan lang sana ni Kafka ang bintana ay bigla itong nawasak. Pero agad tumalon si Ichikawa na sinundan ng bida. Pero malayo ang talon niya sa bata. Habang tumatakbo ay nagtataka si Ichikawa kung paano naging kaiju si Kafka. Kaya nagtanong ito kung ito ba talaga ang leader. Pero paglingon niya ay nagulat siya dahil naging mas nakakatakot ang bida. Saka lumabas pa ang dila nito na kumain ng buhay na Angry Bird. Ngunit bigla din siyang lumiit at sumabay kay Ichikawa. Habang tumatakbo ay may bago siyang problema dahil naiihi na daw siya at puno ang pantog niya. Ngunit walang ano-ano ay lumabas sa kanyang nipal ang ihi. Kaya nagmaktol ang bida na tumigil at nahiga sa lupa dahil hindi na daw siya makakapag-asawa. Hinihila siya ni Ichikawa para tumakbo nang magtanong siya kung makakasali pa ba siya sa JDF. Na sinabi ni Ichikawa na hindi na dahil naging pangit siya. Kaya naiyak si Kafka. Bigla silang napatigil nang maramdaman ng bida ang pagdating ng isang kaiju mula sa ilalim ng lupa. At lumabas nga ito sa syudad. Kaya nahati ang puwersa ng mga kaiju killers patungo sa mga target. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa para mas lalong makatakas. Sa isang lugar na nasira ay ipinakita ang isang bata na sinusubukang iligtas ang ina na naipit. Ngunit biglang may dumating na isa pang halimaw na nanilip. Sinira nito ang bahay at kitang-kita ng ina na kakainin na sana ng malaking halimaw ang bata. Pero dumating si Kafka na sinuntok ang mas malaking halimaw na naitapon. Nilapitan niya ang bata para pakalmahin at muling ngumiti, ngunit mas lalong natakot ang bata na napaiyak dahil sa laki ng bunganga niya. Agad nilang pinakawalan ang naipit na ina bago nakabalik ang isa pang halimaw. Inutusan ni Kafka ang mga tao na umalis na dahil susuntukin niya ng malakas ang kalaban. Kaya agad na umalis sina Ichikawa. Nag-charge ng katawan at kamao si Kafka sa kabuong lakas na sinuntok ang dumaluhong na kalaban. At dahil sa lakas niya ay nawasak ang halimaw na naging regla na naikalat. At umulan ng dugo. Nang lumingon si Kafka ay natakot ang bata sa kanyang mukha at nagtago. Kaya lumapit ang bida at sinabing huwag matakot ang bata dahil parating na ang mga JDF. Aalis na sana siya nang bigla siyang tawagin ng bata para magpasalamat. Kaya naalala niya noong nagpasalamat si Mina noong bata pa sila. At muling nagkakumpiyansa ang bida na maging JDF. Saka biglang naglaho ang kanyang armor na pangit at lumabas ang kanyang mukha. Kalaunan ay nakita ni Mina ang nakarne na malaking kaiju. At tinulungan ang ina ng bata. Sinabi ni Mina na papatayin niya ang lahat ng mga kaiju kay masaya ang bata. Pero biglang nalungkot na sinabing huwag patayin ang mabuting kaiju na nagligtas sa kanya. Naging sikat sa news ang patungkol sa tinawag nilang Kaiju number 8 na bida. At nakita din ito ng mga katrabaho nila. Pero si Ichikawa lang ang nakakaalam ng tunay na Kaiju number 8. May natanggap na sulat si Ichikawa na pumasa sila ni Kafka sa resulta ng JDF application. Kaya masaya si Ichikawa na umalis at masaya rin ang mga kasama para sa mga bida. Tinawag ni Ichikawa ang leader na naglilinis na ng nakarne na kaiju. Pero naging mukhang halimaw ulit ito kaya sinipa ni Ichikawa at sinabing ayusin ang mukha dahil sikat na siya sa news. Bumalik pala sila sa hospital nang nakabalik sa pagiging tao si Kafka at nagrason lang na tumakbo sila dahil sa kaiju. Nang ayos na ang mukha ni Kafka ay ibinigay ni Ichikawa ang letter.
Saka nasabi sa bida na hindi pwedeng maging halimaw si Kafka sa second round ng exam dahil papatayin siya on the spot. Pero sumagot ang bida na desidido na siya lalo na at matanda na siya para bumagsak. Pinulot ni Kafka ang inumin pero nahirapan siya sa pagbukas, kaya bigla siyang naging kaiju at nasira ang inuman. Kaya nagpatulong siya kay Ichikawa kung paano makontrol ang sarili. Pagkalipas pa ng ilang araw ay nagpunta sila sa HQ ng Defense Force para sa exam. Ngunit nakita nilang maraming mga sundalo sa paligid na may armas at tigok agad ang bida kapag biglang naging pangit. Nakita rin nila ang iba pang mga dumating na aplikante na excited pumasok. Isang babae ang nagsalita na tinawag siyang matanda. Kaya hindi makapaniwala si Kafka na nagagalit dahil hindi pa naman siya matanda. Tapos sinabi pa ng babae na alisin ng bida ang sasakyan nila sa number 55 dahil iyon ang gustong numero ng babae dahil lucky number daw ito. Kaya mas lalong nagalit si Kafka dahil sa pambabastos ng babae. At sinabing paparusahan niya ito ng masarap. Biglang naghubad ng coat ang babae kaya inakala ng bida na pinapakitaan siya. Pero nais lang palang ilabas ng babae ang kakaibang suit nito. Saka hinawakan ng kawawang sasakyan ng mga bida at buong lakas na binuhat ito at itinapon sa gilid. Kaya napasigaw ang dalawa. Nagpakilala ang babae na siya daw si Kakoru Shinomiya. Nilapitan niya si Kafka at mabilis na inamoy. Saka sinabing amoy kilikili, ay amoy kaiju daw ito. Para hindi mabisto ay nagpalusot si Ichikawa na nagtatrabaho sila sa paglilinis ng mga patay na kaiju. Ngunit mas nagulat ang babae nang binuhat din ni Kafka ang kanilang sasakyan na parang package lang at inayos. Buti na lang at inakala ng babae na mayroon ding suit ang lalaki. Nagpakilala pa daw si Kafka pero naunahan tuloy sila sa parking space. Sinabi ni Kokoro na maghanda daw ang bida dahil gagawin siyang katawa-tawa ng babae. Pag-alis ng babae ay nagalit si Ichikawa na sinabing bobo ang bida dahil muntik ipabisto ang sarili. Dahil maingay ay sinabihan sila ng mga sundalo na manahimik at huwag magtambay doon. Kaya pumasok din sila sa gusali. Nagsimula ang training ng mga prospect maging defense force. Pero dahil matanda na ang bida ay hindi na siya tulad ng dati na malakas at mabilis. Kaya siya ang nahuhuli sa physical exam test. Pang 219 ang rangko ni Kafka sa pagtakbo. Tapos dumating pa si Kokoro na ipinakita ang rangko na pang-5. Saka pinagtawanan ang lalaki. Naalala tuloy ng bida nang pabida siyang sinabi na tandaan ang pangalan niya, kaya napahiya siya tuloy. Hinangaan naman siya ni Ichikawa dahil hindi naging kaiju. Ngunit sinabi niyang mas maganda nga siguro kung nag-cheat na lang siya. Nag-report si Soshiro kay Mina at itinuro ang mga applicants na may potential maging malakas na defense force. At kasabay na sinasabi din ito ni Ichikawa kay Kafka. Kasama sa mga top applicants sina Haruichi, Iharu, Aoi, at ang babaeng mayabang na si Kokoro. Lumapit si Kokoro kay Kafka para magpasikat. At nang hawakan siya ni Kafka ay binugbog ng mga bodyguards nito ang bida. Kaya nagalit din si Kafka na sinabing hindi makakatawa si Kokoro kapag natalo din niya ito. Pero ang totoo ay hindi alam ni Kafka kung paano mahigitan ang mas batang babae. Pero sinabi ni Ichikawa na pwede niyang matalo si Kokoro sa susunod nilang test. Ito daw ang paglilinis ng mga namatay na kaiju. Ito daw ang rason kaya naging tagalinis ng kaiju si Ichikawa para matuto. Nagpakilala si Soshiro na vice captain at binuksan ang malaking pinto para sa susunod nilang exam. Na inakala ng mga bida na paglilinis lang. Ngunit nagulat sila ng mga buhay na mga kaiju ang nasa loob na kailangan pala nilang patayin. Umatake ang isang kaiju na tumalon ngunit napigilan ng isang barrier. Pero paglingon ni Kokoro ay napatawa siya nang makitang napaupo sa takot ang bida. Kaya pinagalitan ni Kafka si Ichikawa dahil hindi naman pala ito paglilinis ng patay na kaiju. Sinabi ni Soshiro na lalabanan nila ang mga halimaw, gamit ang mga advanced combat suit na ginawa mula din sa mga kaiju. Isinuot ni Ichikawa ang isang damit at pakiramdam niya ay naging malakas siya at nag-merge sila ng suit. At nang makasuot na silang lahat ay nakita ng mga scientist ang percentage ng kanika nilang unleashed combat power. At nagulat sila sa pinakamalaking percentage na 46%. At ito ay si Kokoro. Nadismaya si Ichikawa dahil 8% lang ang kanya. Pero sinabi ni Soshiro na ayos lang iyon. Saka sinabing walang babagsak base lang sa initial na readings. Mas napasigaw ang announcer nang makita nila ang unleashed power ni Kafka dahil 0% ito. Kaya nagulat na napatawa-tawa si Soshiro na sinabing magiging paborito na niya si Kafka. Naiinis din si Kokoro at inisip na dapat nang ilabas na ni Kafka ang tunay na lakas nito. Lumabas si Soshiro at sinabing magsisimula na sila sa training. Nagpunta sila sa gate ng kulungan ng mga kaiju na inilagay doon para ma-hunting ng mga applicants sa exam.
May kanya-kanya silang tig-isang drone na magbabantay sa kanilang paghunting. At sinabi pa ng Vice Captain na pwede silang mamatay sa exam, pero naroon lang ang JDF para bantayan at i-assist ang mga examiners. Pag-umpisa ng exam ay mabilis na nagtakbuhan ang mga applicant. Pero mas nagpabida si Kokoro na naglakad sa pader at mabilis na binaril agad ang dalawang magkaibang kaiju na tigok agad. Sinabi ni Kafka na bilisan ni Ichikawa at huwag magpahuli. Pero nagalit ang mas bata dahil siya ang dapat humabol dahil siya ang mabagal dahil sa bigat ng baril. Sinabi ni Soshiro na galingan nila dahil nanonood ang captain na si Mina. Narinig ito ni Kafka at naalala ang pangako sa babae. Nagtanong si Kafka kay Ichikawa kung anong gamit ng mga drone. Kaya naisip ng dalawa na hindi kill count ang mahalaga sa exam, kundi kung paano sila magtrabaho bilang team. Kaya nagpunta sila malapit sa kinaroroonan ng isang kaiju na binabaril ng iba pa. Nakita ng bida ang paa ng kaiju at naalala ang nalinisan nila dati na tulad nito. Kaya mabilis siyang nagtapon ng stun grenade sa ulo ng halimaw. Saka sinabing ang tiyan ng halimaw ang mahinang parte nito. Kaya ito ang binaril ni Haruichi at nabutasan ang katawan ng halimaw na namatay. At nakita ito ni Soshiro na nanonood sa control room. Habang tumatakbo ay naisip ng bida na hindi niya kailangan maging kaiju para pumasa. Pero isang kaiju ang biglang lumabas na hinampas ang bida. Kaya naitapon si Kafka sa isang pader, na nakita rin ng mga examiner at alam ng mga ito na nasaktan ang katawan ni Kafka. Lumapit ang halimaw at kakainin na sana ang bida at bagsak na sana siya. Pero biglang pinagbabaril ni Kokoro ang halimaw na nagkadurog-durog. Saka sinabi sa bida na natalo na naman siya at pwede siyang matulog kung gusto. Saka agad nagpatalon-talon ang babae at pinatay pa ang isang kaiju na kalaban ni Iharu. Mabilis namang pinuntahan ni Ichikawa si Kafka para tulungan. Saka sinabi pa ni Soshiro na nakita nila sa system na nasugatan ang bida at dapat na silang tumigil. Kaya nawala ng pag-asa ang bida na wala na siyang pag-asa para masabayan si Mina. Sinabi ni Soshiro na tumigil na si Kafka. Kaso ay sinabi ng bida na nais pa rin niyang tuparin ang pangarap kahit na iniisip ng iba na wala siyang silbi. Tumayo si Kafka at nagulat ang mga examiner dahil biglang naging 0.01 ang percentage ng unleashed power niya. Dahil nakatayo pa ang bida ay pinagbigyan siya ni Soshiro na magpatuloy. Sinabi ni Ichikawa na tutulungan niya ang senior. At binuhat ni Ichikawa ang bida habang tumatakbo, kaya grabe ang pagtawa ni Soshiro habang pinapanood sila. Patuloy sa pakikipaglaban at pag-uunahan ang iba pang mga applicants. Pero si Kokoro pa rin ang nangunguna. Pinatay ng babae ang isa pang kaiju. At nagpatalon-talon saka pinagbabaril pa ang dalawa. Kumuha siya ng isang matulis na tubo at buong lakas na pinalo ang isang kaiju. Habang nasa ere ay nagtapon siya ng granada sa mas malaking boss kaiju na nasaktan sa pagsabog. Kaya madaling pamatong sa bunganga ng halimaw ang babae. At pahiro na binaril nito ang lamang loob ng halimaw na sumabog sa loob at bumagsak ang halimaw sa tabi ng babae. Kaya natapos ang exam nang walang nagawa ang dalawang nag-combine na bida. Inakala daw ni Soshiro na may babagsak na maraming applicants. Pero wala daw dahil inubos ni Kokoro ang karamihang mga halimaw doon. Dahil natapos ay naisip ni Kokoro na bumalik na para pagtawanan na naman si Kafka. Ngunit sa likod niya ay biglang lumabas ang isang humanoid kaiju na si number 9 at agad na binutas ang dibdib ng babae. Nag-uusap naman ang dalawang bida tungkol kay Kokoro. Nang biglang magulat ang mga Defense Force applicants dahil gumalaw at bumangon ang mga namatay na kaiju. Nagsuka naman ng dugo si Kokoro dahil sa tama sa dibdib. Ngunit nasabi niyang pwede pa siyang lumaban. Nagsalita ang kaiju na sinabing bakit buhay pa ang babae. At kinagulat ito ni Kokoro dahil unang beses nakakita ng matalino at nagsasalita na kaiju. Inayos ng suit ang sugat niya at agad na tumayo para barilin ang kaiju. Ngunit biglang nagkamata ang kaiju at pinatamaan ulit ang babae ng powers nito. Kaya bumagsak ang napamulagat na babae. At narinig na lang nila sa control center ang sigaw ng nasaktang Kokoro. At naging bagsak ang vitals nito. Nakita rin nila ang mga na-zombie na kaiju. Kaya agad na nag-utos si Mina na i-activate ang shield ng mga applicants at pabalikin sila agad. At tinawag ang vice captain para puntahan nila sa battlefield ang sumigaw kaninang si Kokoro. Muling nag-compress ang sugat ni Kokoro dahil sa armor. At lalaban pa sana ito. Kaso ay sinapak na siya ng muling nabuhay na malaking kaiju. Kaya nahampa siya sa pader na nanghina. Naalala niya ang nakalipas noong bata pa siya na palaging top sa lahat ng gawain. Naging number 1 siya sa exam sa paaralan. Ngunit pag-uwi niya ay sinabi ng general na tatay na kailangan niyang maging perfect. At mag-move forward agad para sa next goal.
Dahil siya ang pag-asa ng bayan na iyon. Kaya muling tumayo ang babae para lumaban sa kaiju. Malakas ang fighting spirit niya pero hinampas lang siya ulit ng halimaw. Nabali ang parehong kamay ng babae, kaya nabitawan niya ang armas. Sabay tumubo ang nasirang katawan ng kaiju habang nagcha-charge. Mabilis naman ang pagtakbo ni Mina at Soshiro pero hindi sila sigurado kung maaabutan si Kakoru. Nakita ng babae ang napakalaking halimaw na nag-charge na ng energy ball nito. Kaya nag-sorry ang babae sa tatay dahil bumagsak. Biglang dumating si Kafka na sinabi sa babaeng good job dahil kay Kakoru ay naka-evacuate ang lahat at ligtas. Saka sa harapan ng nagulat na babae ay nag-transform siya sa pagiging kaiju number 8. Sabay sabi na siya na ang bahala sa kalaban. Samantala ay nagpapaputok ng flare si Aoi para escape guide na susundan ng mga tumatakbong applicants. Ipinakita noong magkasama sina Ichikawa at Kafka kung saan dumating ang tunay na mga defense force at inutusan silang bumalik sa shelter. Pero paglingon ni Ichikawa ay wala na si Kafka. Kaya nag-alala ito na kapag nag-transform ang sensei ay papatayin siya ng JDF. Napanganga si Kakoru dahil kaiju pala si Kafka. Kaya biglang lumuhad si Kafka na huwag sasabihin kahit kanino ang nakita. Nag-launch ng energy ball yung kalaban pero tinapik lang ito ni Kafka paitaas. Saka sinabi sa babae na saka na magpapaliwanag pagkatapos lang talunin ang kalaban. Kaya na-detect din ng HQ ang dumating na kaiju na si Kafka na ang lakas ay 9.8. At naalarma sila kasama ni Soshiro na may halimaw pala sa ground na iyon na ganon kalakas. Nag-charge na si Kafka at buong lakas na sinalubong ng suntok ang kamao ng umatake na halimaw. Nagbanggaan ang kanilang kamao at sa lakas ng bida ay labis na nawasak ang kalaban. Naiwan lang yung legs at isaw ng kalaban. Sinubukan pang mabuo ng kalaban kaya hiningi ng bida na mamatay na ito at namatay nga na tuluyan ang kalaban. Mabilis na nilapitan ng bida ang nagulat na Kakoru at sinapak ang isang yojo na muntik siyang kainin. At ipinakita ng bida ang mukha at sinabing mag-ingat ang babae. Pero binatukan ito ni Ichikawa na dumating din at pinagalitan ang bida na hindi dapat nag-transform. Tapos nahilo si Kakoru kaya agad nilang binuhat patungo sa base. Naabutan na lang ni Mina at ng mga kasama nito ang crime scene kung saan nagkalat ang karne ng kaiju at bakas ng malakas na enerhiya. At nasabi ni Soshiro na malakas nga si Kakoru pero hindi posible na siya ang nag-iwan ng bakas. Kaya sinabi ni Mina na kailangan nilang mag-imbestiga dahil marami silang hindi maintindihan. Naalala ni Soshiro ang nakaraang insidente noong may makita din silang tulad ng nakikita nila ngayon na crime scene doon. Dahil nasaktan ay naospital pa rin si Kafka at nag-usap sila ni Ichikawa kung anong gagawin nilang next. Sinabi niyang hindi siya titigil sa pangarap nitong maging defense force. Naroon lang pala sa tabi si Mina, at nang lumabas ay nagpasalamat lang ito sa bida dahil sa pagdala nila kay Kakoru sa shelter. Saka ito sumaludo at agad din na umalis. Samantala ay nagising na din si Kakoru na hinahanap ang tatay. Pero si Soshiro ang nakita. Magsasalita sana siya, pero naalala ang sinabi ni Kafka na huwag sasabihin ang lihim niya. Kaya sinabi ni Kakoru na siya ang pumatay sa kalaban. Naipabalita ang pangyayari ngunit walang nasaktan at namatay ni isa. Kaya nagulat ang kalabang kaiju na nakikinig gamit ang cellphone. Nasa CR ito na nagtataka kung bakit walang namatay kahit isa. May tumawag sa cellphone niya na kanyang sinagot at hinahanap na siya. Kaya unti-unting naganyong tao si kaiju number 9 saka nagdamit. At lumabas para puntahan ang cleaning crew ng mga tao na dating boss ni Kafka. Nagpasensya siya at nagdahilan na LBM daw. Saka sumama sa mga tao para magtrabaho ng paglilinis ng bangkay ng kaiju. Dahil sa nangyari ay natakot si Kafka na mabisto at gawing lab experiment ng JDF. At kasalukuyan siyang nag-hysterical nang may dumating na sulat para sa kanila. Kalaunan sa isang JDF hall ay nagtipo ng mga nakapasa na magiging opisyal na kasama ng Defense Force. At hinanap ng iba si Kakoru, na lumabas nga. At ito ang nakakuha ng top place sa kanilang examiner's ranking. Hinanap naman ni Iharu si Kafka kay Ichikawa. Pero hindi na nakasagot dahil sa pagpasok ni Mina. Tinawag nito si Kakoru sa harap at ibinigay ang pagbabasa ng oath-taking para sa kanilang lahat na bagong JDF. Nagpasalamat si Mina dahil walang namatay sa mga examiners dahil sa protection ni Kakoru. Pero sa isip ng babae ay alam niyang si Kafka ang nagligtas sa kanila. Pero nagtaka kung bakit wala ito doon. Naalala niya nang nag-alala si Kafka sa kanya na parang maliit na bata. Pero ayaw niya iyon dahil nakakahiya. Tapos biglang dumating ang late na si Kafka na masayahin pa rin. Ipinakita na siya lang pala ang ibinagsak ng board dahil bagsak lahat ng score niya mula sa physical exam hanggang sa pagsuot ng armor. At maging si Mina ay ayaw siyang tanggapin.
Pero sinabi ni Soshiro na kukunin niya si Kafka. Hindi man daw ito magaling sa laban pero alam niya yung kahinaan ng mga kinalaban nila. At alam din niyang unahin ang iba kaysa sa kanyang kill counts. At pinahabol na nakakatawa din siya. Sinabi ni Mina na hindi siya pinapasok sa oath-taking dahil isa lang cadet si Kafka at hindi officer. Pero ayos pa rin kina Kokoro at ng iba pa. Saka nag-speech si Mina na pinaliwanag sa mga bagong JDF na trabaho nilang bantayan ang mga tao laban sa mga kaiju. At delikado ito na pwede nilang ikamatay. Pero sinabi din ni Mina na gagawin niya ang lahat para maging armas at panangga ng mga JDF officers. Kaya nabuo ang fighting spirit ni Kafka at naisigaw niya ang pangalan ni Mina at ang promise nito noon. At nagulat ang lahat dahil tinawag ni Kafka si Mina sa first name nito imbes na captain nila ang babae. Natakmol din ang bida na nagloading. Napunish tuloy siya ng 100 push-ups ni Mina kaya nasabi ni Kafka na hindi niya sinadyang may sigaw. Saka natawa si Soshiro na gustong-gusto ang pagiging komedyante ng bida. Pero natigilan din siya nang makitang nangiti si Mina at hindi makapaniwala. At habang nagpo-push up si Kafka ay naisip ni Soshiro na hindi lang ang personalidad ni Kafka ang gusto niya. Ngunit interesado siyang makilala pa ito dahil noong lumabas yung malakas na Kaiju number 8 ay nawala sa system nila ang readings ng suit ni Kafka. At dapat niya itong bantayan. Pagkatapos mag-push up ni Kafka ay pinagkatuwaan siya ng mga kasama. Lalo na nang sabihin ni Kokoro na nais niyang makausap ang bida. Kinantsawan nila itong magtatapat ng pag-ibig. Kaya sinipa ng babae ang matandang bida. Sa isang kainan ay hindi makapaniwala si Kokoro nang makwento ng dalawa ang pagkain ni Kafka ng kaiju kaya siya naging halimaw. Sinabi ng lalaki na mas maganda kung sabihin nila sa JDF at baka magamot siya. Pero sumagot si Kokoro na hindi pwede dahil kahit hindi man siya patayin ay gagawin siyang lab experiment araw-araw. At hindi na siya magiging Defense Force Officer. Ang mga kaiju na may numero ay ginagawa pang armas ang kanilang mga katawan. Kaya natakot ang bida at inaalog-alog si Kokoro na huwag sasabihin ang sekreto niya. Pero sinipa siya ng babae para mag-relax. Mananahimik daw si Kokoro, ngunit kung mananakit ng mga tao si Kafka ay siya mismo ang papatay sa kanya. At napangiti lang ang bida na aasahan daw ang babae. Nagpatuloy ang kanilang training at tumaas sa 18% ang unleashed power ni Ichikawa at bumilis na rin siya sa pagbaril. Pero hindi daw magpapatalo si Iharu na binilisan din ang pagbaril sa mga target at naging 20% ang unleashed power nito. Kaya nagpabida siya kay Ichikawa. Ngunit nang matapos si Kokoro ay 55% ang unleashed power nito kaya pinagtawanan ang dalawa na kahit magsanib pa sila ay mas mataas pa rin sa kanya. Samantalang medyo natagalan si Kafka at naging 1% na daw ang unleashed power nito. Ganun pa man ay masayang-masaya siya na hinahabol si Kokoro para masabi ang achievement. Sinigawan siya ni Soshiro na sinabing kapag ganun lang ay tatanggalin si Kafka pagkatapos ng 3 buwan. Napansin ni Soshiro na may competition sa mga officers at kahit wala na sila sa training ground ay nagpapabidahan pa rin sila. At sa hot bath ay nagpapalakihan ng muscles sina Iharu at Ichikawa. Nakisawsaw din si Kafka na ipinakita na ang muscles nito na dulot ng hard work. Believe na sana ang mga mas bata, pero biglang lumabas yung bilbil ni Kafka kaya natawa ang dalawa. Kaya naghamon na lang ng banong braso si Kafka. Pero biglang pumasok si Aoi na bato-bato ang katawan. Kaya biglang tumalon sa tubig ang tatlo para itago ang katawan. Tapos hindi na daw muscles ang usapan. Samantala ay naabutan naman ni Kokoro si Mina sa paliguan na katatapos maligo. Nakita ni Kokoro ang sexy at perfect na muscles nito. Kaya nagtanong kung anong training ni Mina. Kaya tumayo si Mina para ituro ang basics. Na ikinapagpasalamat ni Kokoro. Balik sa mga lalaki ay nakwento ni Iharu na isa siyang gangster rider noong high school. Isang kaiju ang umatake at sinira ang bike niya nang iniligtas siya ni Mina. Kaya siya sumali sa Defense Force para kay Mina. Saka sinabi din ng iba pa na lahat sila ay na-inspired sa galing ni Mina. Nang tanungin nila si Kafka kung bakit, ay hindi sila makapaniwala na childhood friend pala niya si Mina. Nagkwento saglit si Kafka, saka aalis na sana. Pero hinila siya ng iba pa dahil interesado sila patungkol kay Mina. Ngunit dahil nasobrahan sila sa pagbabad sa hot bath ay nawalan silang lahat ng malay. At pinapaypayan sila ni Ichikawa nang makita sila ng mga babae. At nasabi na lang ni Kokoro na mga unggoy kasi sila pagdating kay Mina. At ipinakita pa ang magagandang araw ng pagsasama at pagka-develop ng pagkakasama ng mga Defense Force. Minsang nag-overtime sa pag-aaral si Kafka dahil palagi siyang kulelat, ay nagulat siya nang puntahan siya ni Soshiro. Sinabi ng Vice Captain na alam niyang para kay Mina ang ginagawa ni Kafka. Dahil naririnig daw niya ang usapan nila sa hot bath.
At sinabing lahat ng usapan doon ay naire-record. Kaya nagulat si Kafka na tumayo. Sinabi ng bida na gagawin niya ang lahat para matupad ang pangako kay Mina na magiging nasa tabi siya nito. Pero hindi daw papayag si Soshiro. At bago aalis ay ipinaalala ni Soshiro na huwag siyang makipag-close masyado sa iba pang officers. Dahil anumang oras ay pwedeng may mangyaring masama. Saka nagulat sila nang marinig ang alert ring at mabilis ding nagising ang iba pa. Saka sinabi ni Soshiro na maghanda na si Kafka sa una nilang misyon. Naghanda sa pag-atake ang mga defense force patungo sa kinaroroonan ng mga kaiju. At pinalikas din ng mga tao gamit ang maraming bus. Isang malaking kaiju na mukhang kabute ang naglalakad sa gitna ng city. Nagplano si Mina na gagamit siya ng malakas na kanyan para patayin ang malaking kaiju. Pero kailangan muna nilang mapapunta sa tamang pwesto ang kalaban. Sa truck ay ninenerbyos ang mga bida na pupunta sa unang misyon nila. Lalo na si Kafka na kunwari siga pero nasuka pala, kaya sila na-yucks. Nagpunta ng neutralization station ang defense force at nakita nila nang malapitan ang malaking kaiju. Mayroon itong kakayahan na manganak ng maraming maliliit na kaiju. Sinabi ni Soshiro na bantayan nila na walang kahit isang yojo ang makalabas doon dahil sila ang last line of defense. Saka sinabing oras na para magligtas sila ng mga tao. Kaya nag-cheer muna sila pampalakas ng loob. Sinabi ni Ichikawa kay Kafka gamit ang comms na ito na ang oras na matutupad ang kanilang pangarap. At pareho silang ninerbyos at excited. Dumating ang maraming yojo kaya agad na nagtalunan ang mga defense force. Maliban lang kay Kafka na patalikod na bumaba. Nakarating naman na si Mina sa sniper post nito, kaya nagpalipad na ng mga missiles ang mga sundalo at inatake ang malaking kaiju. Kaya naglakad ang kaiju para hanapin ang umaatake sa kanya. Sa kalsada ay inilabas ni Kafka ang combat power, pero 1% lang ito kaya naitapon ng dumaluhong na yojo. Kaya pinagalitan siya ni Kakoru na magtago sa likod. Mina maliit sila ng mga datihang defense force. Kaya nainis si Kakoru na walang hirap na pinasabog ang mga lumapit na yojo. At nagulat na lang ang mga pabida na lumang mahihinang defense force sa lakas ni Kakoru. Pinuri ni Kafka si Kakoru, saka nag-PM pa ito gamit ang comms na bumilis ang tibok ng puso ng babae na nainis. Pinagbabaril naman ni Iharu at ng mga kasama nito ang iba pang yojo. At nakita ni Iharu na madaling napatay ni Ichikawa ang isang halimaw mag-isa lang niya. Dahil may kakaiba pala itong balang ginagamit. Nagpakitang gilas din ang tahimik lang na awi na pinatay ang isang kaiju. At kasama pa rin niya si Haruichi na binaril din ang 3 pang yojo na sumabog. Kaya nagugulat ang mga datihang defense force sa lakas ng 2 new recruit. Habang bumabaril ang 2 ay iba naman ang naiisip ng boss nilang babae dahil magkaibang putahe daw ang mga ito. Dahil sa lakas ng mga bagong recruit ay madaling naklir ang kinaroroonan ng mga yojo. At hindi ito lingid sa naiinggit na Kafka kaya nag-isip siya ng kung paano makakatulong gamit ang sariling skill. Nakita niya ang bangkay ng isang yojo na kanyang kinatay. At nakita ang mga laman loob nito at nalamang fungi ang klase ng kaiju na kalaban. Saka sinabi nito kung saan naroon ang core ng mga yojo kay Soshiro para maging guide ng mga mas mahinang defense force. At may tinuro siyang organs na kailangang masira para hindi mapisa at maging bagong yojo. Nagpasalamat si Soshiro na inutusan ng command na ipasa ang info sa iba. Natigil siya nang makarinig ng pagsabog. Dahil nasa spot na ang target para dapat itong pasabugin. Naghanda na rin si Mina gamit ang kanya nito at inasinta ang kaiju. Iniisip niya si Kafka at sinabing ganong level na ang naabot niya. Saka nag-charge at malakas ang armas niya na pinasabog at sinunog ang katawan ng malaking kaiju. At kitang-kita ito ni Kafka. Nagpasabog pa ng pangalawang laser beam si Mina na kinatigok na ng Natamba na kaiju. Bumaril siya ng isa pa na kinabilib ng mga nakakita. At kahit patay na ang kalaban ay muling nagpaputok si Mina kaya durog talaga ang kalaban. Nilapitan ni Soshiro si Kafka at sinabing ganun kalakas si Mina na nais makasabayan ng bida sa pakikipaglaban. Pero nagtanong si Kafka kung ganun din ba kalakas si Soshiro na sinabi nitong hindi. Ngunit nang may dumating na yojo sa likod niya, ay pinag-slice niya ito sa isang iglap na hindi kayang makita ng mata. Sinabi ni Soshiro na ito ang kapangyarihan at specialty niya, kaya walang ligtas ang mga maliliit na kaiju sa kanya. Samantalang mga malalaking kaiju naman ang madali lang pinapatay ni Mina. Kalaunan pa ay naglabasan ang sangkatutak na yojo mula sa namatay na malaking kaiju. Kaya pinaghanda ng vice captain ang lahat. Dahil parang pagod na ang mga newbie ay patawa-tawa naman ang mga datihan na sinabing kailangan din nila ng stamina at hindi lang panay unleash power. Nakachancing naman si Nakanoshima sa 2 pogi na sinabihan niyang magpahinga na. Ngunit ayaw ng mga ito kahit napagod na sila.
Sinabi ng command na pagod na ang mga baguhan, pero sinagot ni Soshiro na kapag nalagpasan nila ang pagsubok ay lalakas sila kalaunan. Magkasama sina Ichikawa at Iharu na nakarating sa isang kanto. At nakakita sila ng isang lalaki na nakauniporme ng tagalinis ng kaiju. Sinabi nilang umalis na ito dahil delikado, ngunit paglingon ng lalaki ay ito pala si Kaiju number 9 na naglolobo ang maraming tigyawat sa mukha. Hinahanap ng mga kasamang cleaners ang bago nilang recruit. At sa scope ay hindi din nila makita sina Kafka at Ichikawa kung asan ang mga dating kasama. Sa kinaroroonan nina Iharu at Ichikawa ay sinabi nila kay number 9 na delikado doon. Pero tinutukan sila ni number 9 ng ray gun virus nito. Mabilis na tinulak ni Ichikawa si Iharu kaya hindi ito nataman sa puso. Ngunit nasaktan ang kulot na nagreklamo dahil hindi tumitigil ang pagdurugo. At sa isip ni Ichikawa ay pangalawang humanoid na kaiju ang nakita maliban kay Kafka. Dahil hindi daw sharpshooter si Nine ay nagtransform siya bilang kaiju. Sinubukang magpatulong ni Ichikawa sa mga kasama gamit ang comms. Pero wala siyang marinig. Sinabi ni Nine na alam na daw niya ang gamit na radio comms ng mga tao kaya gumawa siya ng barrier sa paligid para walang contact ang mga tao. Saka pinaulanan ng ray gun si Ichikawa na nais daw niyang dalhin ng buhay bilang human sample at pag-eeksperimentuhan. Kahit umilag ay nadaplisan pa rin si Ichikawa na nasaktan. Pero naalala niya ang turo ni Kokoro na pagmasdan ang daliri ng kaiju kung saan lumalabas ang bala nito. Binantayan ito ni Ichikawa kaya nagawa niyang makaiwas na ipinagtaka ni Iharu. Saka gumanti ng kakaibang bala si Ichikawa sa kamay ng kalaban. Sinabi ni Ichikawa na tumakbo na si Iharu na matigas pa rin ang ulo. Hanggang niligtas lang siya ni Ichikawa saka ito umalis para magpatulong. Natatakot man si Ichikawa pero naalala niya noong niligtas siya ni Kafka na kahit natatakot ay may pusong defense force. Kaya umatake pa rin ang pagbaril si Ichikawa kay Nine na umilag. Sa isip ni Iharu na tumatakas ay nais niyang lumakas. Nagsimula ito nang niligtas siya ni Mina. Pero na-stuck lang siya sa 20% na power at nalagpasan pa siya ni Ichikawa. Patuloy sa pagbaril si Ichikawa at pag-iwas naman ng kaiju na biglang nilapitan ng bida. At tigok na sana siya kung hindi bumalik si Iharu na niligtas siya. Sinabi ni Iharu na hindi siya galit kay Ichikawa pero galit siya sa sarili na palaging nililigtas ng iba. At nakikinig naman si Nine na nakichismis at sinabing walang aalis doon nang hindi niya pinapayagan. Kaya nagdesisyon ang dalawang defense force na pagtulungan nilang talunin si Nine. Saka sabay silang umatake na bumaril. At may gamit na conductor bullet si Iharu na naapektuhan ang kaiju. Nagagawa na ring makailag ni Iharu sa pagpitik ng kulangot ng kaiju. Muling binaril ni Iharu ang tuhod ng napatigil na kaiju. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ichikawa na magdasal at mag-charge ng malakas na bala saka pinagbabaril ang kalaban. Pagkahawi ng usok ay maraming mga patay na halimaw ang nakita nilang nataman. Ginawa pa itong shield ni Nine na lumabas sa mga bangkay at si Ichikawa naman ang pinagsayaw nito gamit ang mga balang kulangot. Busy sa pagpatay ng mga naglalakad na kabute ang grupo ni Soshiro nang mag-report ang command na wala silang ma-detect kina Ichikawa at Iharu. Napansin din ni Kafka ang paggalaw ng mga patay na kaiju. Dumating si Kokoro na sinabing naroon si number 9. Natamba si Ichikawa sa harap ng walang magawa na Iharu. Lumalapit si Nine kaya pinagbabaril ni Iharu. Pero sinangga ito ni Nine na napag-aralan na ang bala. Saka pinatamaan din ang natamba na Iharu. Pinapahirapan ni Nine si Ichikawa kaya pumulot ng baril si Iharu. Sinabi ni Nine na wala na siyang gamit at papatayin na rin. Saka nawalan pa ng lakas ng loob si Iharu na naupo na lang. Tigok na sana sila sa power ni Nine, pero nagsalita bigla si number 8 at pinalipad ang ulo ni Nine. Saka agad na tinulungan ni Kafka ang nanghihina na Ichikawa. Nakita ni Iharu si Kafka at natakot dahil isa na namang humanoid kaiju. Iniwan ulit ni Kafka si Ichikawa dahil bumangon pa ulit si Nine. Alam ni Ichikawa na malakas si number 8 pero sinabi pa rin niyang mag-ingat ito. Nagtanong si Nine kung bakit pinapatay ni 8 ang kapwa kaiju. Saka mabilis na pinatamaan ng pitik si 8 na nasaktan. Kaya natakot si Ichikawa na nasaktan si Kafka. Inilabas pa ni Nine ang maraming mga pangpitik na kulani sa katawan. At gagamitin daw ito para tapusin na si number 8 at pag-eksperimentuhan ang katawan. Ngunit nagalit si Kafka dahil sinaktan ni Nine ang mga kasama. Saka nag-charge ito at nasangga ng shield ang mga patama ni Nine. Nag-teleport siya at pinagsusuntok ang katawan at mukha ni Nine na nabungal. Kaya nagtago sa shield nitong gawa sa laman. Ngunit pumasok ulit si 8 at patuloy na pinagbubugbog si 9. Kaya nasaktan si 9 na nagdesisyong umatras muna. Inakala ni Kafka na nasa torso ni 9 ang kanyang core,
kaya ito ang mabilis niyang sinuntok gamit ang nag-charge na kamay. Kaya naitapon si Nine na na-expose ang core nito. Nilapitan siya ng bida, pero bago pa matapos ang kalaban ay may mga dumating na defense force kaya sila natigil. Samantala ay patuloy ang pagpatay ni Kokoro sa mga mushroom na kaiju gamit ang kahit anong armas. Naalala niya nang mag-usap sila ni Kafka na ramdam ni Kafka ang kinaroroonan ni Nine. Kaya agad nag-transform at iniwan si Kokoro. Dahil sa pagdating ng mga defense force ay nakabawi si Nine na muling tumayo at nagpunta ng bubong. Saka pinatamaan ng mga tao pero niligtas ito ni Kafka. Sinabi ni Nine na muli silang magkikita ni 8 saka din agad na naglaho sa ere. Kaya gumawa din ng distraction ang bida na tumakas. Nakarating siya sa isang kanto. Ngunit biglang nagsalita si Soshiro na sinabing well kapupong, nakita din kita kaiju number 8, well kapupong, hihihi. Kaya nagulat ang bida na umatras. Nag-report si Soshiro sa mga kasama at narinig ito ni Kokoro at Ichikawa na nag-alala para kay Kafka. Mabilis na umatake ng espada si Soshiro sa leeg ni Kafka na nakailag at umatras. Naisip ni 8 na masayahin si Soshiro, ngunit ganun pala siya kabangis kapag kalaban ng isang kaiju. Saka nagseryoso na si Soshiro na inilabas ang 92% na unleashed combat power para gumawa na ng dinakdakang kaiju. Nag-charge si Soshiro ng power nito at mabilis na sinugatan ang katawan ni Kafka. Kaya nagpanik si Kafka na mabilis inilagan ang pag-espada pa ni Soshiro. Sinundan siya ng vice captain at walang tigil na pilit tinatabas ng matalim nitong armas. At patakbo-takbo si Kafka ngunit nazugat siya ng mabilis na espada ni Soshiro at nasugat ang kanyang karne at na-expose ang kinaroroonan ng kanyang core. Pero mabilis ding naghil ang katawan ng bida at naayos ang kamay. Naisip ni Kafka na hindi rin siya ordinaryong tao. Pero kailangan niyang iwasan ang mga pag-atake ni Soshiro. Kaya sinasangga niya ang mga slash ni Soshiro gamit ang kamao. Alam ni Soshiro na level 8 kaiju ang kaharap pero may nararamdaman daw itong kakaiba. Kaya nag-charge siya gamit ang double blade at nag-double slash na sinubukang iwasan ng kaiju ngunit naputo lang isa nitong paa. Tapos decoy lang pala ito ng samurai at nag-teleport si Soshiro at binalak saksakin ang core ng kaiju. Ngunit nagkaroon ng ngipin ang dibdib ni Kafka at kinagat ang blade ni Soshiro. Kaya hindi ito mabunat ni Soshiro at nagkaroon ng pagkakataon si Kafka na magamit ang malakas nitong suntok. Naitapon ang espada ni Soshiro na napa-atres at nasaktan ang kamay. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kafka na makatakas. Kaya nang hinayang si Soshiro, iniisip ni Kokoro ang nakaraan nang iligtas siya ni Kafka. At napapatanong kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang bida kahit na ito ay isang kaiju. Biglang nasa harap niya si Kafka na napagod dahil sa pagtakas kay Soshiro. Kaya agad niya itong tinulungan para hindi matamba. Humingi ng tawad si Kafka dahil hindi niya nahuli si Kaiju 9 na sinaktan noon si Kokoro, kaya sinagot ng babae na siya ang tatalo dito. Nag-alala si Kafka kina Ichikawa at Iharu na pupuntahan sana. Pero sinakal at pinagalitan siya ni Kokoro na bantayan muna ang sarili. Dahil kapag nalaman ng JDF na siya yung nakalaban ni Soshiro ay siguradong lagot siya. At sinabing ayos lang ang dalawa. Nakita ni Mina ang nagmamaktol na Soshiro dahil sa pagkabigo na mahuli si number 8. Kaya kinuhanan niya ito ng picture para mailagay sa My Day sa Facebook. Sinabi ni Soshiro na kakaiba si Kaiju number 8 dahil nang naglalaban sila ay yung espada niya ang sinuntok nito. At lumalaban na tulad ng isang tao. At ang feeling niya ay hindi ito nananakit ng tao. Pero sinabi ni Mina na kahit ano pang klase ng kaiju ay trabaho nilang patayin ito. Biglang narinig nila ang malakas na tawag ni Ikaruga. Dahil excited pala itong magbalita tungkol sa kaiju na nakita ni na Ichikawa at Iharu. Sinabi niyang ito yung humanoid kaiju na umatake noon sa exam. Ipinakita naman si Kaiju 9 na nasaan yung tao na naglalakad sa kalsada. Binabaan siya ng mainit ang ulo na driver na tulad nung sumikat sa Facebook na sinabing Mason siya. Pinatabi niya ang kaiju sa daan, pero lumapit na lang ang kaiju sa tao. At paglingon ng Boy Labo ay naging malaking bunganga ang kaiju na kinain siya. Kinuha ni Kaiju 9 ang kotse at kinopya ang identity ng lalaking kinain niya. At magtatago muna ito habang pinag-iisipan kung paano patayin si Kaiju number 8. Sa hospital ay masaya daw si Ichikawa na ligtas si Kafka. Saka nagpasalamat ito sa pagligtas niya sa kanila ni Iharu. Kaya napamulagat si Kafka at Kokoro dahil nasa parehong kwarto pala si Iharu na sinabing si Kaiju 8 ang nagligtas sa kanila. Kaya nagpalusot na lang si Kokoro na si Kafka ang nakahanap ng reproductive organs ng mga kaiju. At nagpasalamat din si Iharu. Pero nasabi nitong ang galing daw ni Kaiju number 8 na tinanggal ang ulo ni 9 sa isang suntok lang.
Napakamot naman si Kafka na nag-blush, kaya napatanong si Iharu kung bakit. Kaya gumawa ulit ng rason si Kakoru sabay suntok sa bida. Pagbalik ng dalawa mula sa hospital ay na-welcome sila ng mga kasama. At naghanda ng party para sa kanilang first successful mission. Lumabas ang mga mamahaling chef kaya nagulat ang mga bida dahil mahal ang charge. Nagtawad ng mas mura si Haruichi na pinagbigyan ng chef. Nagtaka si Kafka kung sino si Haruichi. Kaya ipinaliwanag ni Kakoru na anak ito ng may-ari ng high-tech na anti-kaiju weapons na gamit nila. Ito daw kasi ang naghanap ng magandang lugar kung saan sila magpa-party. Lumabas din si Soshiro na binati sila, saka din sila nagkainan at inuman. Inakala ni Ichikawa na masaya lahat. Pero sinabi ni Soshiro na magsisimula pa lang ang tunay na party. At nang malasing nga ang mga defense force ay nagpagalingan ang mga ito at nagsisihan tungkol sa hindi nila gusto sa isa't isa. Maging si Kafka ay lasing din na inakbayan yung hindi close. Pati rin yung mga babae. Kaya nagugulat na lang si Ichikawa. Subalit napansin niyang lahat ay nag-uusap patungkol sa mas maganda sanang execution ng misyon. At lahat ay nais maging malakas na tulad din ni Ichikawa. Nagbunong braso pa sina Aoi at Kafka at natalo si Kafka na pinagtawanan ni Soshiro. Sa labas ay nagpasalamat si Haruichi sa chef na kilala pala siya. At nagtanong pa ito kung kamusta sila ng tatay niya. Pero hindi pa daw niya nakakausap ang ama. Natigil lang sila sa pag-uusap nang dumaan si Aoi para umihi. Sa gitna ng kasayahan ay nag-announce si Soshiro na tinawag si Kafka. At sinabing dahil marami siyang naligtas na buhay sa kanilang misyon, ay napromote siya sa pagiging opisyal na defense force. Kaya nagsaya ang bida kasama ang lahat. At binuhat-buhat pa nila si Kafka na pinakamatanda. Kaya kinabukasan ay binigyan ng uniforme ni Mina si Kafka at opisyal itong na-welcome. Sumaludo si Kafka na aalis na sana. Pero sinabi ni Mina na marami pang kailangang gawin si Kafka para makalevel si Mina at makasama sa laban. Dahil sa saya ay muli niyang tinawag si Mina sa pangalan nito imbes na boss. Kaya sinabihan siyang mag-push up ng 50. Ipinaliwanag ni Mina na si Soshiro ang nag-recommend na maging opisyal na defense force member si Kafka. Kaya kailangan ng bida na ipakita ang galing sa vice captain. Late na naman si Kafka sa pag-aaral. At nang mapagod ay matutulog na sana. Pero nakita niyang bukas ang ilaw ng training room kaya sinilip niya ito. At nagulat nang makita si Soshiro na nagsasanay ng pakikipaglaban. At nakita ni Kafka na nire-recreate ni Soshiro ang labanan nila ni Kaiju No. 8. Kaya nanghina sa takot ang bida at napansin siya ng vice captain. Seryosong sinabi ni Soshiro na nagpa-practice siya para matalo si Kaiju 8 pag nagkita sila ulit. Na mas kinatakot ng bida. At nang inulit itong sinabi ni Soshiro na seryoso, ay muling napapaiyak si Kafka. Kaya napangiti si Soshiro sa reaksyon niya. Sinabi ni Soshiro na malakas din si Kaiju 9 na dapat nilang magawa ng paraan para matalo. Sumaludo naman si Kafka na gagawin daw ang kaya para tumulong. Pero sinaakal siya ni Soshiro na sinabing mahina siya. Pero ini-expect pa rin niya ang 1% na lakas ng bida. Saka inutusan na itong matulog. Hindi lang nila alam na sa oras na iyon ay sangkatutak na kaiju ang lumilipad sa ere. At nakasakay dito si Kaiju No. 10. Naglalakad papunta ng sleeping quarters si Kafka para matulog na. Nang makita niya ang unti-unting pagkahulog ng mga bolang apoy sa kanilang base, wala na siyang nagawa nang sumabog ang magkakaibang parte ng defense force. Kaya nagising na rin ang mga natutulog na masarap sana ang kamot sa kanilang mga singit dahil sa mga bumagsak na apoy. Maging ang mga gusali ay may ilang nasabugan din dahil sa mga malalaking nahulog na apoy. Nagtanong si Soshiro kung anong lagay nila mula sa operations room. At sinabi ni Konomi na inatake sila ng mga kaiju mula sa kalangitan at marami nang nakapasok sa kanilang base. At hindi lang mga mahinang kaiju kundi mga level 6 pataas. Gulat ang dalawang defense force sa nakitang kaiju na nagbuga ng bowl ang apoy kaya sumabog. Saka lumipad sa ere ang halimaw. Inactivate ni Soshiro ang battle suit at tinawag ang lahat sa kanilang battle stations. At siya ang mangunguna dahil wala doon si Mina. Tinawag niya din lahat ng mga naka-off-duty na defense force na lumaban. Kaya mabilis na nag-ayos ang mga sundalo ng kanilang armas at battle gear. Sinabi ni Soshino na wala silang patatakasin na kaiju at ipunin ang mga ito sa training area. Pero sa isip din ng vice captain ay hinala niyang ang base nila ang target ng mga kaiju. Nakita ni Kafka ang nasusunog nilang base dahil sa pag-atake ng maraming mga kaiju. Aalis sana siya para sa safety pero napansin niyang mga lumilipad na kaiju ang nagkumpulan. Kaya natigilan siya dahil alam niyang something smells fishy.
Agad niyang tinawagan si Soshiro at sinabing ang mga wing-type kaiju ay mga solo flight at walang friends at walang love life dahil hindi naglalay. At may mga pakpak kaya palipat-lipat sa asawa ng iba at hindi loyal. Dahil dito ay napagtanto ni Soshiro na may leader ang mga ito na mas malakas at mas matalino para maipon sila. Sabay nakita niya ang pagdating ng siga na humanoid kaiju na si number 10. Sinabi ni Kaiju 10 na nakita na niya ang target. Kaya pinutol ni Soshiro ang tawag. At sinabi sa halimaw na siya ang pinakamalakas doon sa oras na wala si Mina. Pero nagtaka siya dahil nakakapagsalita ang halimaw. At perfect sinabi ng kaiju dahil hinahanap nito ang pinakamalakas na defense force. Kasi nga may pakpak na hindi loyal kaya hanap ng mas malakas. Sinabi ni Konomi na level 8 ang kaharap ng vice captain at isang daikaiju. Kaya inutusan ni Soshiro si Ikaruga na mamuno sa pakikipaglaban sa iba pang kaiju at dalhin ang mga ito sa training area. Walang ano-ano ay umatake si number 10 na mabilis inilagan ni Soshiro. Pero nasa likod na niya ang kaiju na umatake ng malakas na suntok at nasira ang lupa. Pero nakailag ulit ang vice captain. Kaya masaya si Kaiju 10 na nagbukas ang mata, tumingala at tumilaok tulad ng manok na pula. Dahil dito ay tumilaok din ang iba pang mga kaiju na gaya-gaya na ipinagtaka ng mga defense force. Nag-iisip pa rin si Soshiro nang muli siyang binalak mapitpit ng kalaban, pero muli siyang nakaligtas. Inilabas niya ang double sword at mabilis na nakipagsabayan sa mabilis ding halimaw. Ngunit matigas ang balat ng kalaban na patuloy sa pag-atake. Pinagbabaril naman ni Ikaruga ang mga kaharap na kaiju. Pero walang epekto sa mga ito ang bala nila. At sila pa ang binugahan ng apoy ng malaking halimaw. Biglang nagsalita si Kafka sa radyo habang nagpapalit ng combat suit. At sinabing huwag atakehin sa harap ang mga kaiju dahil makapal ang mukha ng mga ito. Kundi ay barilin nila sa likod dahil mas manipis ang balat nila doon. Nakikinig din pala sina Ichikawa at Iharu at masaya si Ichikawa dahil ayos lang si Kafka. Pinuri naman ni Haruichi ang bida sa kamabilis silang nag-teamwork ni Aoi. Sinabi ni Aoi na siya ang magpapakita sa harap ng mga kaiju sa katirahin ni Haruichi sa likod. Kaya pinagbabaril nga ni Aoi ang harap ng isang halimaw. Samantalang nagpatalon-talon si Haruichi patungo sa likod nito. Nang nasa posisyon na si Haruichi ay gumamit siya ng attack power at babaril sana. Pero may isa pang kaiju na lumabas sa tagiliran niya na nagpalabas ng apoy kaya siya umilag. At nagtaka sila dahil may teamwork ang mga kaiju. At narinig nila sa radyo na ganun din ang naging problema ng iba. Sinabi bigla ni Kokoro na may isa pang paraan. Saka super bilis niyang nilapitan ng isang kaiju at buong lakas na inatake ito ng harapan gamit ang combat power at malaking palakol. Kaya epic na bumagsak ang kaiju sa likod ni Kokoro. Inuna niya yung hindi nag-like ng ating video. Kaya like na dyan. Ipinakita ang nakaraan noong kinausap ni Mina at Soshiro si Kokoro. Dahil siya daw ang ikatlong pinakamalakas na officer sa base nila ay binigyan nila ito ng malakas na armas. Sinabi ni Kokoro na ayos ang lakas ng prototype na armas. Pero hindi lang daw bagay ng kanyang kagandahan ang pangit na itsura ng palakol. Muling bumangon ang malaking manok. At sinubukan pang malitsyon si Kokoro na umilag. Kaya sa isip ng babae na tumalon ay tigok ang kaiju. Pero wait, ang sexy naman nito na pang lechon the second. Malakas na hinampas ni Kokoro nang pinag-activate na palakol ang ulo ng kaiju at tigok ito. Umatake ang kasama ng kaiju na inilagan ulit niya. Saka agad din pinagtestingan ng pangalawang hacking skill nito at namatay ulit ang kaiju. Kaya napahanga sina Iharu at Ichikawa sa kasamang chicks. At sinabi pa ni Ichikawa na bagay talaga kay Kokoro ang hawak na malaking palakol dahil brutal naman siyang lumaban. May isa pang kaiju na lumilipad na tatargetin sana si Kokoro. Pero nabaril ito ng mga balang ice cold at sumadsad ang nanigas na halimaw. Kagagawan pala ito ni Ichikawa na sinabing umaatake din ang mga halimaw sa itaas. Saka muling pinagbabaril ni Ichikawa ang halimaw na kinabilib ng babae sa utak. Sinamantala ni Kokoro na pugutin ang ulo ng tumigas na halimaw. Saka unti-unti itong natamba sa lupa. Hinamon ni Kokoro si Ichikawa na may assist siya at ito ay kung magagawa ni Ichikawa. At pumayag ang lalaki. Inutusan ni Kokoro ang mga kasama na mag-scout ng kalaban para puntahan niya. Narinig ito ni Haruichi at Aoi kaya nag-usap silang samantala hinding barilin sa likod ang mga makakalaban ni Kokoro. Samantala ay nagkakaproblema si Soshiro dahil malakas ang kaharap nitong kaiju na hinahabol siya ng pag-atake. Kaya naka-defense mode lang ang vice captain. Napansin pa ni Soshiro na parang masaya ang kalaban nitong kaiju na wala dapat emosyon sa laban. Ipinabukas niya ang isang gate at pumasok sa training ground. Pero madali lang sinira ng kaiju ang malaking pintuan na parang wala lang.
Kaya nasayangan si Soshiro dahil mahal ito. Sinabi ni number 10 na gusto na nitong mahuli at makain si Soshiro para mas lalo pa siyang lumakas. Saka sa isang iglap ay nalapitan ang vice captain na sinuntok at naitapon. Ngunit tinignan ng halimaw ang kamay at sinabing malakas talaga si Soshiro. Saka nahulog ang naputol nitong braso. Nag-alala sa kanya si Konomi, pero sinabi ni Soshiro na ayos lang siya. Saka din lumabas sa harap ni number 10 hawak ang double blade. Sinabi ni Soshiro na magiging seryoso na siya saka inactivate ang 92% ng combat power. Samantala ay naitapon si Minase at magiging sunog na kamote na sana siya sa mainit na buga ng manok. Pero nakita ito ni Kafka na ginawang kaiju ang paa at mabilis na niligtas ang babae. Inakala ni Minase na nagawa na ng bida na makipag-merge sa combat suit nito. At hindi makasagot si Kafka. Muli silang susunugin ng kaiju. Pero mabuti na lang at inatake ito ni Kakoru, kasama din ang sidekick na Ichikawa. Inutusan sila ni Kakoru na hanapin at iligtas ang mga sugatan. Saka sinabi pa sa kanya ni Ichikawa na mag-ingat na siya dahil ganap na siyang Defense Force officer. At magtiwala lang sa mga kasamang malalakas, kaya tumango ang bida. Ipinagpatuloy ni na Ichikawa at Kakoru at ng iba pa ang pakikipaglaban bilang team. Nakinamangha ng dalawang mahina. Narinig din nila ang pagdating ng iba pang grupo na off-duty sana. At tumulong sa pagpatay ng mga kaiju. Dahil sa kanilang tulong ay ilan sa mga kaiju ang natigok at ilang lugar ang nasecure. At nalaman ito ni Kafka at Minase sa kanilang gadget. Kaya tumakbo na sila para tulungan ang mga nasugatan. Sa isip ng bida ay ang galing-galing ng division nila bilang defense force dahil lahat ay lumalakas at nagkakaisa. Sinabi ni Soshiro na nagkamali ng kinalaban na tao si number 10. At matatalo lang ito, kaya pagsalpukan nilang dalawa ay isang kisap mata na natanggal ang kamay ng kaiju. Sumuntok-suntok pa ang halimaw, pero nakailag lang ang vice captain na nagpapaikot sa kaiju. Kasabay ng pagputol sa kamay nito na agad bumabalik. Sinabi ni Ten na naiintindihan na niya ang pag-atake ni Soshiro at madali lang niyang makakounter ito kalaunan. Ngunit muli lang siyang hinati ni Soshiro sa katawan, gamit ang Hoshina blade fighting technique. Sa kasunod-sunod na mabilis na pinagkakatay ni Soshiro ang katawan ng malaking kaiju na hindi makaporma. Lasog-lasog ang katawan at naslice ang leeg ni Ten. Pero nag-iisip pa rin ito. Habang tumutubo ang katawan ni Ten ay naiintindihan na daw niya ang pakikipaglaban sa kasing lakas na kalaban. At mabilis pa itong umatake ulit kay Soshiro na excited sa laban. Kaso ay mas malakas pa rin ang vice captain na ginawang pork chop ang kamay ng kaiju. At nakita rin nito ang lokasyon ng core ni number 10 na nagulat. Mas maliit daw ito para sa size niya na agad ding ginamitan ni Soshiro ng pagtadtad ng sisig. Akala ng mga nasa control room kung panalo na sila dahil nagtagumpay si Soshiro. Ngunit may narinig na high pitch si Kafka kahit nasa malayo ito. At bigla ding lumaki na parang nagpatong-patong na bola-bola si Kaiju 10. Saka pa nagpalabas ng mainit-init na fume mula sa katawan. Kaya agad nagmaskara si Soshiro. Kasabay pang nakita ni Konomi sa control room ang paglakas pang lalo ni Kaiju 10 sa pagiging level 9. Saka din ito naging ganap na higanteng Daikaiju. Sinabi ng command na naging 9.0 ang lakas ng kalabang kaiju. Dahil sa paglaki ni Ten ay nag-alala ang mga kasama ni Soshiro na hindi nilalabanan ng vice captain ang mga dambuhalang kaiju. Maging si Kafka na naingayan ay patungo sa labanan ng dalawang boss na naglalaban. Hindi pa rin umatras si Soshiro na mabilis inakyat-akyat ang higanti na kalaban at sinusugatan ito ng kanyang espada. Kahit na pinipilit siyang mahuli ni Ten. At alam din ni Soshiro na hindi abot ng kanyang blade ang buong katawan ng hinahati. Kaya ayaw niya ng malaking kaiju. Nag-isip siyang gamitin ang bilis para mapasok ang core ng kalaban. Pero bigla siyang nagsuka ng dugo dahil naabot na niya ang kanyang core power limit. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo sa mga pag-atake ni Ten. Isang manok na pula ang lumipad patungo sa kanya na kanyang iniwasan. At nagulat siya dahil kamikaze fighter ito na sumabog. Subalit sinamantala niya ang usok para umakyat ng isang gusali at makapag-sneak attack kay Ten. Ngunit dumami ang mata sa katawan ng kaiju. Kaya tinabig ni Ten si Soshiro na naitapon. Sinabi ng system na nasa panganib ang nawalan ng malay na Soshiro kaya nag-alala sa kanya si Konomi. Naalala niya noong bata pa siya na sinabi ng matandang kasama na genius sana siya kung nasa panahon pa sila ng samurai. Pero dahil lumipas na ito ay hindi na nararapat si Soshiro na sumali sa defense force. Muling bumangon si Soshiro na sinabing ayos lang siya. Kaya hindi malaman ng komandang reaksyon. Sinabi ni Soshiro na parang kasing lakas daw ng pagbangga ng truck ang suntok ni Ten. At naligtas lang siya dahil naka-maximum ang combat power niya.
Umatake pa siya ng pag-slice sa kalaban. Pero nag-heal lang ito agad. Saka sinabi pa ng Kaijo na hindi na siya naaapektuhan ng sandata ni Soshiro. Automatic na nag-utos si Ten ng kamikaze nitong manok at nilapitan si Soshiro sa kasumabog, kaya naitapon ang captain. Muli niyang naalala ang sabi ng mas matandang lalaki na sumuko na si Soshiro sa pagiging defense force, dahil outdated na ang fighting skills at weapon niya. Tumayo si Soshiro at naalala naman noong nag-apply siya bilang defense force. Nakita ni Mina ang skill niya patungkol sa blade. At inakala niyang sasabihin ng babae na mas malakas ang baril sa espada. Ngunit inaya siya ni Mina na maging bodyguard kapag may tina-target itong malaking kalaban. Naisip ni Soshiro na pinagkatiwalaan siya ni Mina para sa base nila. Kaya walang tigil siyang umatake ng mga secret blade technique. At paulit-ulit na pinag-slice ang malaking kalaban. Nagawa naman niyang makatama, pero nahuli siya ng malaking kamay ni Ten at checkmate na sana. Nasa tabi lang din si Kafka na nakita ang pagkahuli ni Soshiro. At magiging halimaw na sana ang ating bida para iligtas ang vice captain. At nag-alala si Ichikawa para sa kanya. Nang magsalita si Mina, kaya napangiti si Soshiro at sinabi kay Ten na panalo siya sa laban nila. Saka sumabog ang malaking kaiju. At nabitiwan nito si Soshiro. Ikinasa ni Mina ang malaking armas at pinatamaan ng isang braso ni Ten na natanggal. Gumanti si Ten ng kamikaze kaiju pero agad na umilag si Mina at ang tiger nito. Sinabi ng command kay Mina na nasa likod ang core ni Ten. Kahit past ng limit na ang output power ni Soshiro ay naisip niyang kailangan mapabagal ang paggalaw ni Ten para madaling matarget ni Mina. Kaya umatake pa rin sa paa ng kaiju. Ngunit maliit na sugat lang ang nagagawa niya tapos idol pa ng kaiju si Deadpool na kulay red at mabilis mag-heal. Biglang umatake si Kokoro gamit ang malaki nitong palakol. Ngunit wala pa siyang sapat na lakas para ma-scratch si Ten. Subalit sinabi ni Soshiro na huwag siyang tumigil. Susugatan daw ni Soshiro ang outer shell ng kaiju saka agad din napalakulin ni Kokoro. Kaya mabilis niyang pinagsusugat ang tuhod ni Ten, na agad ding malakas na pinalakol ni Kokoro. Kaya nasaktan ang malaking kaiju na napaluhod. Ngunit maging si Kokoro ay nag-overheat na rin ang gamit na combat armor. Nataman ng kanyan si Ten na bumagsak, at na-expose din ang core nito sa likod. Mabilis na umatake ang mga wyvern kay Mina, pero pinagbabaril ito ng mga iba pang support na KDF bilang support kay Mina. Muling nakatayo si Ten, ngunit sinabi ni Soshiro sa mga kasama na huwag itong bigyan ng pagkakataon para mag-heal. At mabilis na umaatake ng pag-slice kahit na maliit lang ang epekto nito kay Ten. Walang tigil din sa pagbaril ang iba pang defense force sa mga lumilipad na kaiju. Patuloy lang si Soshiro sa pag-atake kay Ten kahit para lang siyang langaw. Hanggang isang pagkakataon na binalak siyang kagatin ng malaking si number 10. Ngunit ito ang hinihintay na timing ni Mina na nakapag-charge din ng lakas. At ginamit ang malakas na kanyan para pasabugin ang hindi na nakadepensa pang kaiju number 10. Dahil dito ay nagsaya ang mga defense force dahil natalo na ang kalaban nila. Nilapitan ni Soshiro ang malungkot na Kokoro at pinatayo. Samantalang sa tabi ay naiiyak si Kafka na kasama si Ichikawa dahil nakamit na niya ang pangarap na makasama ng mga malalakas na defense force. Pero kinantsawan siya ni Ichikawa na mukhang pangit daw. Saka sinabi pa ni Ichikawa na maging sila ay kailangan ding magpalakas. Sinabi ni Soshiro na magpahinga na si Kokoro. Pero binatukan siya ni Mina na sinabing magpahinga din si Soshiro. Nag-uusap sila at sinabi ng ibang defense force na sila na ang bahala sa paglilinis ng mga yojo. Pero biglang umungol ang tiger na nakaramdam ng panganib. Pagtingin nila sa itaas ay nakita nila ang nagkumpulan ng mga sumasabog na kaiju at naging isa itong malaking energy ball. Katumbas daw nito ang lakas ng isang nuclear. Sinubukan nitong barilin ng ilang defense force, pero pinigilan sila ni Soshiro dahil naramdaman nitong delikado. Nagsalita pa ang nanghihina na kaiju 10 at sinabing tabla lang ang laban nila ni Soshiro. Agad na nag-utos si Mina na tumakas na sila. Pero mabilis din ang reflex ng bida na agad tumakbo at nagpatalon-talon palapit sa nakalutang na bomba. Pinigilan siya noong una ni Soshiro na sinabing wala siyang magagawa. Pero napansin niya ang bilis ng bida at alam niyang hindi ito dulot ng 1% na combat power. Sa pagtakbo ng bida ay kasabay din siyang nagbabago sa pagiging kaiju number 8. Nakita ng lahat ng defense force ang pagbabago ng bida kaya nagulat silang lahat. At na-detect din ng command ang lakas niya bilang si kaiju number 8. Sinabi ni Soshiro na alam niyang kakaiba si Kafka at gustong-gusto niya. Pero naloko daw siya dahil isa pala itong kaiju. Samantala sa isip ni Kafka ay nagpasensya siya sa mga kasama dahil hindi ito ang ini-expect nilang pagkatao ng bida.
Nagsorry din siya kay Ichikawa dahil hindi napigil ang itago ang lihim. Sinabi ng bida na lahat ay ginawa ang makakaya sa laban. At oras naman na para siya ang maging bida. Kaya nag-charge siya ng buong lakas na nilabas-labas ang mga butas sa katawan. At buong lakas niyang sinuntok patulak sa itaas ang malaking kaiju bomb sa ere. Parang si Iron Man na tinulak palayo ang bomba gamit ang booster. Saka din siya nanghihina na nahulog at bumulusok sa lupa. Agad na nag-utos si Mina na gamitin ng mga kasama ang maximum defense ng armor. At sumabog ang malakas na kaiju energy ball sa ere na tulad ng nuclear bomb. Pero malakas pa rin ang impact nito sa lupa na kinaroroonan ng mga defense force at nagkakabitak-bitak ang lupa. Kaya ginamit pa rin ni Kafka ang lakas para maging shield at depensahan ang mga kasama. Nang ayos na ay naisip ng bida na matanda na siya para sa ganoong mga stunts. Saka lumapit sa likod niya si Mina at ng iba pa na tinawag siyang kaiju. Napalingon ang malungkot na bida. At sinabi ni Mina na kailangan nila siyang mahuli.